Chan, may nag-comment. Ano yung comment? Sino Sa ba yan? video ni Nikki. Sa video ni Nikki. Anong comment niya? Sir Christian, kilala po kita. Ikaw po yung nag-inspire sa amin dati, especially sa akin. Tanda-tanda ko po yung sinabi mo sa akin dati about sa parents, mahalin yung magulang kasi pagod na sila. At ginawa ko po yun. Pero, paano po yung magulang ko mismo galit sa akin kasi hindi ko sinusunod yung gusto niya? Ano po dapat gawin? Sana po mapansin. Sibulan po ako. So, ano? Sabi niya, Sir Christian, kilala po kita. So, kilala niya daw ako. Okay, ano na lang natin? Bawat sabi niya, doon na lang. Kasi para dito magulang. Haba-haba itong sabi niya. Okay. Sir Christian, kilala po kita. Ikaw po yung nag-inspire sa amin dati. Sa amin. So, marami sila. So, ibig sabihin marami sila yung ini-inspire ko. Tapos, especially sa akin. So, okay, isa pala siya sa mga na-inspire ko dati, no? Sa mga hindi nakakaalam, dati pala nag-inspire pala ako ng mga kabataan, mga matanda, mga working, student, tambay, OFW at marami pang iba. Kaya siguro isa siya sa mga nakausap ko. Pero di ko alam ano yung pangalan niya. Wala, user lang. User lang. Okay, wala siyang pangalan sa YouTube, nag-comment siya. Okay. Tapos tanda-tanda ko po yung sinabi mo sa akin about mahalin yung magulang. About sa parents, mahalin yung magulang. Okay. So, palagi, para aware lang kayo guys, palagi pala ako nag-inspire sa mga tao na nakakilala ko, mga nakasalamuha ko, especially yung walang galang sa parents, na kailangan mahalin natin ating magulang kasi sagrado yun na yung parents kasi imagine mo na lang, kung hindi dahil sa parents natin, wala tayo dito sa mundo. Especially sa nanay natin. Kasi imagine mo na lang, dinala tayo ng nanay natin ng siyam na buwan sa sinapupunan. Tapos, di natin respetuin. Pangit yun. Kaya mas nasa Biblia din yun na igalangin natin yung magulang. Magulang, di ba? Kasi imagine mo lang, dinala tayo Pwede naman tayo ipalaglag ng mga magulang pero di ginawa. Kaya nandito tayo, doon pa lang sa hindi tayo nilaglag ng parents natin, doon pa lang magpasalamat na tayo, di ba? Kasi nasaksihan natin kung gaano kaganda yung mundo, di ba? Naramdaman natin yung kalikasan dahil yun sa parents natin. Kaya doon pa lang utang na natin para sa magulang yun, di ba? Utang na natin yun sa magulang, yung buhay tayo, di ba? Tapos susunod magulang. Kasi pagod na sila. Totoo naman talaga, pagod naman talaga sila. Pagod talaga yung parents natin. Kakatrabaho. Imagine mo na lang, sa pagdala pa lang sa sinapupunan mo, pagod na yun. No? Imagine mo lang, pinalaki ka pa, pinakain ka pa, inaruga ka pa. Diba? Pinakain ka, gatas, pinalitan na diaper, lahat-lahat. Diba? Hanggang sa lumaki ka. Diba? Kaya pagod talaga yun, dun pa lang. Kaya siyempre, naghanap talaga yung parents natin ng paraan, pera. Kung kailangan pakapalan ng mukha, gagawin nila para lang matulungan ka, para lang mabigyan ka ng pagkain, di ba? Kaya pagod talaga yun, siyempre. At ano pa dito? At ginawa ko po yun. Maganda yun kasi ginawa niya, di ba? Kasi hindi lahat ng mga nakakausap ko, hindi lahat ng mga ini-inspire ko, ginagawa nila, sinusunod. Minsan, narinig nila, nilabas nila dito, di nila ina-accept. Mas maganda talaga pag may mga sinasabing ganito, ipasok natin sa isip natin at sa puso natin at i-apply natin. Iba kasi yung napakinggan mo sa naintindihan. Example na lang, ito sinabi ko sa iyo to, kailangan ipasok mo sa isip at sa puso mo. May magsabi diyan, ay napakinggan ko na yan. Pero ang tanong, naintindihan mo ba? Kasi iba yung napakinggan sa naintindihan. Kasi napakinggan, possible makalimutan mo yan. Pero yung naintindihan, hindi ko yan makakalimutan kasi naintindihan ko yan. Totoo hindi? Same lang subject sa school. Mag-discuss yung teacher. Sino nakakalam nito? Ako ma'am. Pag tinawag, ikaw mag-answer, ma'am, nakalimutan ko. Kasi napakinggan ko lang yan Pero yung taong naintindihan, paano sinolve yung problem, makakasagot talaga siya.
same lang dito, connect ko dito, iba yung napakinggan mo sa naintindihan. Kaya mas maganda, intindihin din natin yung mga bagay-bagay. Tama ba? Tapos, yan, ginagawa niya. Pero paano po yung magulang ko mismo galit sa akin? Oh, galit daw sa kanyang magulang niya. Ang tanong, bakit nagagalit sa kanya yung magulang niya? That's a question. Kasi, ikaw ba naman, syempre kung magulang ako, yung anak ko, magdamag nagsi-cellphone. Diba? Magalit talaga? Oh, magalit talaga magulang. Di naguhugas, hindi tumutulong, di mautusan. Syempre, sino mga parents matutuwa nun, di ba? Magalit talaga yon. Pero syempre, tapusin natin kung ano yung pinaghuhugutan niya. So, at ginawa ko po yun. Pero paano po yung magulang ko mismo galit sa akin kasi hindi ko sinusunod yung gusto niya. Hindi ko sinusunod yung gusto niya. Oh, malalim yun eh. Kasi gusto niya. So gusto ng parents niya. Hindi yun parang mababaw lang na gusto ko maghugas ka, gusto ko maglinis ka. Hindi ganun. Kasi utos tawag dun eh. Iba yung utos sa gusto. Itong gusto parang gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. Gusto ko maging engineer ka kagaya sa amin. Gusto ko maging teacher ka kagaya sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo, di ba? Gusto ko maging katulad ka nila. May mga ganun. Okay. So okay, naintindihan ko na, parang i-generalize ko na lang na yung sa akin yung gusto niya. Okay. So para mas maintindihan, hindi naman to both na sagot ko para sa lahat. Unang-una, especially sa magulang. Para sa magulang kasi ginagawa nila na i-push ka sa mga ganto, sa mga ganyan. Kasi yun yung nakikita nila na maganda para sa'yo. Kasi na-vision ng magulang na gusto ko yung anak ko makapagtapos ng ganito. Kasi gusto ko yung anak ko maging ganito para pag dumating sa point na wala na ako, kaya na niya. May mga ganun eh. Maganda yung hangarin ng magulang mo. Minsan, nagiging pangit nga lang. Dahil hindi tinanong ng magulang kung ano yung gusto ng anak niya. Correct. Kasi kung ikaw magulang ka, gusto ng nanay mo maging engineer ka, gusto mo talaga piloto, matutuwa ka, hindi? Hindi. Kung ikaw magulang ka, tatay ka, sabihin mo anak mo, ikaw kailangan gumaya ka sa akin, siga. Kailangan mga siga tayo dito. Kailangan mo maging pulis. Tapos sabi ng anak niya, tay, gusto ko talaga Barbie. Gusto ko talaga mag-parlor, tay. Ayoko talaga mag-pulis, di ba? May mga ganun eh. May magagawa ba tayo? Wala. May magagawa ba yung magulang? Wala din. Kasi yun yung gusto niya eh. Kaya mas maganda, support na lang natin sila kung anong gusto nila. Mas maganda sa mga magulang din. Tanong din natin, anak natin, nak, ano ba talaga yung gusto mo? Yung gustong gusto mo. Na kahit sinong pumigil, gusto mo. Kahit sinong humadlang, gusto mo talaga. Kasi pag yung gusto mo yung gagawin mo, hindi ka mapapagod. Totoo hindi? Totoo, di ka mapapagod. Kasi gusto mo passionate kasi ginagawa mo. Pero make sure, yung gusto mo rin, kailangan makaka-generate din ng money. Kasi kung gusto mo mag-inom lang magdamag, di maganda yan. Kung gusto mo mag-computer lang, tapos wala namang papasok na pera, di maganda yan. Tama, di ba? Kaya mas maganda yung gusto mo, maka-generate din ng pera. Makabago din ng buhay. Kikita ka rin ng pera. Walang masama dun. As long as may something return na makukuha ka in the end of the day. Ang masama dun, gusto mo humiga lang buong magdamag. Pangit talaga yun. Diba? Kaya kailangan talaga tanongin natin yung anak natin, sa mga parents dyan, nak, ano ba talaga yung gusto mo? Kung gusto mo yan, susuportaan kita. Kasi kung ikaw magulang ka, pipilitan ka sa isang bagay na hindi mo gusto, di mo magugustuhan eh. So hindi, ikaw na lang magulang ka. Ikaw na lang anak ka. Magulang ako. Nak, gusto ko magiging artista ka. Tapos ikaw ayaw mag-artista. Matutuwa ka hindi? Hindi. Parang ganun lang. Gusto ko maging engineer ka, maging nurse ka, maging doctor ka. Ang tanong, kaya ba ng utak ng anak natin? Baka ang ending yan suicide. Maraming mga pressure. Maraming mga kabataan nagpapakamatay dahil pinilit sila sa isang bagay na hindi nila gusto. Real talk lang 'yun. Sa amin dito lugar may tumalon sa
Vic, sa 5th floor, sa school, nalala mo yun, biak yung ulo kasi pressure sa project. Tapos ayaw ng nanay niya lumiit yung grades niya. Pinipilit siya sa course, eh di naman niya gusto. Yeah, ending mas maganda patayin nila yung sarili niya kaysa mabubuhay siya na wala naman siyang freedom. Parang ganun, kawawa eh. Kaya hindi ko naman ginigiba yung mga gusto ng mga parents nyo. Maganda yan. Pero make sure, tanungin nyo din yung anak nyo kung ano talaga yung gusto niya. Makikita mo naman na seryoso yung anak mo. Gustong gusto na talaga gawin yan. Committed siya sa mga bagay na yan. Mas maganda, suportaan na lang natin. 'Di ba? Kaysa iiwas natin doon. 'Di ba? Kasi may mga tao may mga kabataan na meron talaga silang gusto, kaso na lang hindi sila sinusupport sa gusto nila, always silang dinidiscourage. Kaya wala na silang lakas ng loob, nawala na sila ng tiwala sa sarili nila. Kaya sa mga tao dyan, hindi lang sa mga magulang, sa lahat ng tao, gusto ko lang iparating sa inyo na always encourage, never discourage. 'Di ba? Kasi pag always ka nag-encourage, matutuwa yung tao eh. Pero pag nag-discourage ka, isusumpa ka nun. Isusumpa ka nun. For example na lang, gusto mo maging doktor. Tapos sinabi niya, doktor ka? Sa mukha mo yan, doktor. Yung grade mo nga, doktor. Hindi ka nga po, doktor. Alam mo sabi ng bata, pag ako naging doktor, pag ako naging may-ari ng ospital, di kita gagamutin. Di ba? Magkaroon pa ng ganun yung bata eh. Di ba? Kaya mas maganda talaga, encourage. Doktor ba gusto mo? Alam mo, mahirap yan. Pero kung magsikap ka talaga, gagawin mo talaga yan, gusto mo talaga yan, wala namang imposible. Makukuha at mararating mo yan. Mas maganda ganun pakinggan. Oo, kasi dinidiscourage. Oo, kasi dinidiscourage eh. Kaya mas maganda, wag nito pangunahan. Kasi always remember, bilog ang mundo. Minsan nasa taas ka, pero hindi natin alam, bigla kang nasa baba. Yung nasa baba, biglang aangat. Kasi bilog yung mundo eh. Tapos karma is universal. Yan ang lagi nyong tandaan. If you do good, good things will go back. If you do bad, bad things will go back. Kaya kung ikaw may pangarap ka sa buhay, ginagawa mo talaga lahat ng makakaya mo. Tapos iniisip mo na may mangyayari kaya sa akin, magiging successful kaya ako. Parang ganun, di ba? Eh kung all the time maganda naman ginagawa mo, all the time tama naman yung hangarin mo, all the time pure naman intention mo, bakit ka magdududa? Di ba? Ibibigay ni God yun eh. Kung wala kang inaapakan na tao, pero kung ikaw mismo meron kang naapakan na tao, meron kang mga dinidiscourage, meron kang mga naalipusta, meron kang kinukupitan, meron kang utang na hindi mo binayaran, syempre doon talaga magdududa ka talaga. I-bless kaya ako ni God, ang dami kong nagawang kasalanan, di ba? Pero kung ikaw talaga pure yung intention mo, wala kang ginawang mali, syempre tayo nagkakamali, pero always lang natin isaksak sa utak natin na gumawa talaga ng mabuti. Parang ganon. Sa palagi ko nga sinasabi, if tama naman ginawa mo, maganda naman yung ginawa mo, huwag kang magduda sa success mo. Kasi lahat naman tayo, binibigyan tayo ni God ng tawag dito. Lahat tayo pantay-pantay. Naniwala ka ba doon? Lahat tayo pantay-pantay. We are not giving a good life or a bad life. We are giving a life. It's up to us if we make good or bad. Bakit? Nilabas tayo ng sinapupunan ng parents natin na walang dalang pera, walang dalang ballpen, walang dalang baril, walang dalang suklay, walang damit, di ba? Kaya same lang tayo lahat, di ba? Walang nakakaangat, walang nakakahigit, walang mas bababa. Pero depende lang sa atin kung paano natin gagawin yung sarili natin. Kung ano ba gusto natin ba natin maging maganda yung buhay natin o gusto natin maging pangit? Depende lang sa atin eh. Kasi wala namang advantage at disadvantage. May advantage na pinangarap tayo, may matalino talaga, mayroong kakayahan talaga, pero lahat tayo binigyan tayo ng Panginoon na kanya-kanyang skills, kanya-kanyang specialty. Minsan, ito magaling kumanta, ito magaling naman sumayaw. Itong magaling kumanta, di marunong sumayaw, pero itong, di ba? Magaling sumayaw. O meron siya nang wala ka, at meron ka na wala din ako. Meron ako na wala ka, at meron ka na wala ako. Parang ganun lang, same lang, di ba? Kaya mas maganda, gamitin natin yung binigay ng Panginoon sa atin. Gamitin natin yung tools. 'Di ba? Kaya, ito, sobrang layo na abot natin, 'di ba? Pero may natutunan ka naman. Oo. Ay, may natutunan naman yung viewers natin. Okay. At sana to magulang. Kasi mismo galit sa akin. Sunod yung gusto niya. Kaya ulitin ko,
Mas maganda tanong mo yung anak mo na ano talaga yung ano niya, ano talaga yung gusto ng anak niya. At sa anak naman, kung hindi naman talaga magtatanong yung nanay mo at meron talagang ganun na ma-pride talaga, ayaw niya talaga, gusto ko talaga, ganito talaga. May mga ganun di ba? Sabihin mo lahat ng dahilan mo, ganito talaga gusto ko. May mga ganun At ikaw na mismo magsabi sa parents mo. Sabihin mo sa parents mo na, ma, ito talaga yung gusto ko. Ito talaga yung mahal ko. Ito talaga yung para sa akin na pakiramdam ko, gustong gusto ko talaga at di ako magsisisi at patutunayan ko yan. Kailangan sabihin mo sa magulang mo with the heart. Totoo talaga sinabi mo na gustong gusto mo talaga. Iba yung gusto sa gustong gusto mo. Kasi pag sinabi mo talaga na gustong gusto ko yan, kahit sinong humadlang, gusto ko talaga yan, syempre may magagawa pa ba? Wala. Ang gagawin niya, support ka niya. Kung hindi ka niya i-support, patunayan mo na lang. Pero never, wag mo siyang bastusin. Wag mo siyang pagtataasan ng boses. Patunayan mo na lang sa sarili mo. Sana po mapansin. Yan. So yun lang naman yung sagot natin sa comment nito. So kung sino man nag-comment nito sa video ni Nikki, yan. Comment ka na lang diyan na nasagot na natin yung ano mo, yung question mo. So sa mga bago na padpad dyan sa channel natin, thank you so much dahil pinanood mo simula una hanggang sa dulo. Kaya super na-appreciate namin, tama ba? Tama. Kaya sa mga tao pa na gustong marinig yung mga ganitong klaseng content at gustong ma-inspire, magtanong, message lang, comment lang kayo dyan comment lang kayo dito sa comment section. At pipili kami dun kung ano maganda sagutin yung pang general. Kaya tanong lang kayo ng tanong at sasagutin natin yan sa next vlog. So yun lang naman guys, thank you so much. And dito lang matatapos ng vlog. Huwag kalimutan mag-iwan ng like, comment, and share. And don't forget to click subscribe and click notification bell para always kayong updated sa lahat ng videos na i-upload natin. So yun lang naman guys, thank you for watching. See you sa next episode. Watch more Videochan TV and subscribe for always updated Salahat and videos na susunod. Thank you for watching. See you on next episode.